Praise God at tunay nga na panibagong pagpapala na naman ang ating bibigay sa atin ng Diyos na buhay sa ating sa bawat isa sa atin. At purihin ang Diyos. Praise God. At lalo tayong pasisiglahin at pagpapalain ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. And una sa lahat, welcome to the Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. It's a non-sectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. At ito po ay isang ministeryo po ng Diyos na ihayag ang kanyang salita, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang pag-asa na maranasan ng sanlibutan. Ang tunay na relasyon sa buhay ng bawat isa, tunay na relasyon natin sa ating Panginoong Yesus. Praise God! At welcome po sa lahat po na nanonood sa online service. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay handa natin ating sarili upang ma-receive natin a new blessing from our Lord Jesus Christ. Ito nga po pala si Reverend Ricky dito sa Netherlands. Ito po yung pinangungunahan ng ministeryo po ng Diyos sa Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry by Apostle Edmond Ibanez na narito po rin sa Netherlands. Praise the Lord! Sa Pilipinas, mapagpalang araw po sa ating lahat. Maging sa Europe, kung saan man dako ng mundong ito, kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bansa. I believe na kayo po ay magbigay ng oras sa online service nito. Amen. Praise God. Bago po tayo dumako sa mensahe ng ating Panginoon, meron po tayo ilang announcement. Praise the Lord. Na meron po tayong mentoring every Saturday and Sunday. Kung sino pong nais na pa-mentor or nais na tayo po ay mag-grow, at marami pong magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman kung paano tayo gagamitin ng Diyos sa ministeryo ipagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Mag-message lang po tayo sa page po, online page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. At amin pong babasahin yon. At lahat po dito ay welcome. Kung sino po ang magpagamit sa Panginoon. Ito man ay maging nais na maging pastor, maging leader sa ministeryo po ng Diyos. Amen? At makita po natin yun sa online page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Thank you. And tayo po sa oras na ito, tayo po idadako sa message po ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Ang title po sa araw na ito, sa teaching na ito ay Life Healing Choices. Ito po yung A Biblical Path to Restoration. Samahan po ninyo ako sa Book of Jeremiah chapter 17 verse 14. Praise God. Sabi dito, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na manalangin. O Panginoong Yesus, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon muli na kami ay nagising. At sa araw na ito ay sa itong pagpapala upang ikaw ay purihin, sambahin, at luwalhatin ang iyong dakilang pangalan ng Jesus. At tunay nga po, apart from you, we can do nothing. At patuloy, Lord, na ang aming sarili ay nagpapakumbaba sa iyo. Linisin mo ang bawat isa, ang bawat puso ng bawat isa sa amin. At patuloy mo kasan mo kami na banal na dugo ng Jesus. At tunay nga po, kung wala ka sa buhay namin, wala kami magagawa. Salamat po sa oras na ito. Tatanggap namin ang kapatawaran. Thank you, Jesus. At Holy Spirit, continue to move in our places, in our midst, O God, even here in internet. Dinideklara namin, Panginoon, na bilang isang tagapagturo sa aming kalagitnaan. Salamat po at kami po ay nag-aas ng wisdom and understanding sa bawat mga mensahe mo o salita mo na maririnig namin sa aming kalagitnaan. At yung lingkod, hide me behind thy cross. Tanging yung salita mo lamang, ang iyong kapangyarihan, ang maranasan ng bawat isa at makita sa online service na ito, ang pagkilos mo.
sa aming kinalalagyan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus lamang. Amen and amen. Okay, praise the Lord. At ito nga po yung ating yung message, yung title ng teaching about for today is Life Healing Choices, Biblical Path to Restoration. Praise God. At sa buhay po dito sa mundo ay talagang punong-puno po, ang life is full of challenges, at marami po tayong nararanasang pain o brokenness, heartbroken, meron pong mga, whether ito po ay mga nakaraan, in the past mistakes, and this thing of betrayal, or the ache of loss, or we are carrying wounds that we needed healing. Na kailangan po natin na hindi lang po ito physical healing, kundi spiritual healing. At ang good news po ay talaga ang Diyos po talaga ay lagi siya nag-o-offer sa atin. God offer us a path of restoration. And ang Bible po ay sabi dito, the Bible is not just a book of rules. Ito po ay isang guide po to healing and hope and wholeness. And sa oras na ito, sa araw na ito, we explore some of the key choices. May mga susi na dapat nating, sabi nga ba, life healing choices, di po ba? Na dapat nating piliin that we can make to experience the God's healing in our lives, sa ating buhay. Amen. Una, the first key, the key choices, para tayo po ay ma-restored o ma-heal ang ating buhay. Ito po ay sa ating pamilya, sa ating sarili, personal. Una po, sabi dito, acknowledge we need for healing. Amen. At tunay nga na sa bawat isa sa atin, hindi natin maikakaila, sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, na kailangan natin ang restoration, kailangan natin ang kagalingan sa ating sarili. Amen. Even in our family. Kaya po kailangan natin na sa harapan ng tao, tayo makakapag-pretend pa na, for example, sabihin, kumain ka. Sabihin mo na, hindi pa, busog pa ako. Pero deep inside, gutom ka na. Pero sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakapagkaila. Hindi tayo makakapagsinungaling dahil alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin, nasa isipan natin. Kaya po, kailangan po natin acknowledge that we need for healing. Yung confession po and repentance. Amen. Kaya healing begins with honesty. We must first admit that we are broken and we need God's touch. Kailangan po natin ng Diyos. Kailangan po natin yung healing ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Amen. Kailangan po natin na tayo magpakatotoo sa harapan ng Diyos na kailangan natin siya. Kailangan natin ang restoration sa buhay natin. Amen. It comes to God with a humble heart. Mayroon tayong pagpakumbaba sa harapan ng Diyos, confessing our sins, our pain, and our struggle. Sabihin natin sa Diyos. And it comes healing. Let's about letting go of our pride and admit that we cannot heal ourselves. Hindi natin kayang sa sarili lang natin, hindi natin kayang tayo po ay ma-heal. Amen. Kailangan natin po ang Diyos na buhay. Amen. Kaya sa buhay po natin, kung ano man ang pangangailangan natin, take times to reflect our areas of our life where we need healing, confess them to God, repent, and receive the forgiveness. And comes the restoration. Amen. Another thing po, the next one is seek God's presence. In Psalms 34 verse 18. Sabi dito, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in the spirit. Amen. Kaya kailangan po natin dito yung, sabi dito, ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted. Ito ba ay broken-hearted ba? Yung mga pusong wasak kung tawagin. Praise God. Hallelujah. It meant to say
ang kagalingan po ay nangyayari po in the God's presence. Amen. When we need to spend time, our prayer and worship God, alam mo po, ini-invite po natin, we invite Him into our pain. In His presence, nagbibigay po, nagdadala po ito ng kapayapaan, nagdadala po ito ng comfort sa buhay natin at kalakasan. Tunay po yan, garantisado. Once na tayo po ay lumalapit in His presence through our prayer and worship, nandoon ang nangyayari, nire-renew yung our strength, nagkakaroon tayo ng comfort at kapayapaan sa ating buhay, sa ating pamilya. Kaya po, set aside the time daily to pray and worship God. Pour out your heart to God and allow Him to fill you with His presence. Allow God, nasabihin natin ang lahat para sa Kanya, kung ano man ang nasa puso mo. Kung ano man ang hinanakit natin, kung anong pain natin, kung ano yung broken heart natin sa buhay natin. Kailangan sabihin natin sa Lord, and the peace and the comfort and the strength of God, it will come. Amen. Another thing po, choose forgiveness. Praise God. Kailangan natin na yung mga, kasi yung unforgiveness po is like a drinking poison. Isa itong isang lesson, and expecting the other person to die. Yung unforgiveness, kailangan mawala, kailangan po ito po ay letting go for bitterness. For bitterness. Kaya sabi dito, sa book of Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Kailangan po natin, kung nais natin tayo po ay ma-heal, physically, emotionally, and spiritually. Yung restoration, kailangan po natin yung forgiveness. Amen. Tayo po pinatawad ng Diyos. Kailangan tayo po ay magpatawad. Forgiveness is not excusing the wrong done to you, but releasing the burden of bitterness. It is a choice to let go and trust God to bring justice and healing. Tayo po ay magtiwala sa ating Diyos. Once na tayo po ay nag-release ng forgiveness sa ating kapwa, ang Diyos, nandun ang kanyang forgiveness para sa atin at maranasan natin ang healing and restoration sa ating buhay. Amen? Kaya nga po, is there someone you need to forgive? Yes. Kailangan natin na tayo ay magpatawad. Manalangin tayo for the strength to forgive, even if it is in a process. Remember, tandaan po natin how much God has given you. Tayo po ay makakaranas ng healing and restoration sa buhay natin. Next, renew our mind. Praise God. Kailangan natin lagi tayong yung i-renew o baguhin natin ang ating pananaw, ng ating kaisipan. Sabi dito sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Yan po ang salita ng Diyos na talagang binibigyan tayo ng pag-asa, binibigyan tayo ng kasagutan o kagalingan o restoration sa buhay natin. Ang kailangan gawin natin is to meditate on God's Word. Our thoughts shape our reality. Amen. Kaya dito po sa mundo, maraming mga bagay na tayo ay maguguluhan. Para bang, bakit ganito nangyayari? Bakit ganito ang ginagawa ng tao? Pero once na we meditate the Word of God, that is the truth. Ano po? Yan ang katotohanan. Nandyan ang magandang mga halimbawa o magandang ibibigay sa atin, sa ating personalidad, sa ating pamilya na mare-restore at mahihil ang ating buhay. Amen? Kaya, kailangan po, healing requires replacing a negative or destructive thought with God's truth. Kaya doon po tayo mag-focus sa salita ng Diyos. Memorize po natin ang mga verses that speak to your situation and declares them over our life. Your life, kapatid. Kaya kailangan po natin
na laging mag-renew ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ito ang katotohanan, ito ang daan, si Jesus ang daan, katotohanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Another thing is surrender our burdens. Kailangan magtiwala tayo sa plano ng Diyos, trusting God's plan. Ano po? We are not meant to carry our burdens alone. Hindi natin kaya itong dalhin ang ating sarili lamang, pansarili lamang. Amen. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares po ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang po natin ay, amen, isurrender po natin. Isurrender natin lahat-lahat at magtiwala tayo sa ating Diyos, sa Kanyang plano. Amen. Surrender our pain, surrender our worries, surrender natin ang lahat ng takot natin. Lahat ng kinatatakutan natin, surrender natin sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. And trust Him that He is in control and has planned for your healing. Amen. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo, ibigay natin, manalangin tayo, ibigay natin sa ating Diyos. Kung ano man ang naranasan natin sa pamilya, kung ano man sa financial, sa ating mga career, sa ating mga trabaho, manalangin tayo sa Diyos because God cares for you and me. Amen. Hallelujah. Kaya po, sa ating panalangin, magsulat tayo kung ano man yung mga burdens natin and literally give them to God in prayer. Trust Him to work all things for your good. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos na kayang gawin ang lahat na mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang baguhin ng Diyos yan sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Next, connect with community. Connect with community. Kaya nga sabi kanina, hindi natin ito kayang solohin. Ano? Healing doesn't happen in isolation. Kung tayo po ay nagsasarili o tayo nagmumukmuk lamang, hindi nagmumula doon ang restoration or kagalingan sa ating buhay. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Kailangan meron po tayong fellowship. Amen. May fellowshipping tayo, meron tayong support to each other. Kaya we need the support of others to walk through healing. Kailangan yung ating mga loving Christian believers and allow them to walk alongside of you. Amen. Kailangan meron tayong mga kasama na talagang mapapagkatiwalaan na mananampalataya ng ating Diyos. Amen. At tayo ay magiging isang instrumento sa kanila. At sila magiging instrumento din sa bawat mga tao pa. Amen. Get involved in the church or small group. Share our struggles with trusted believers and allow them to walk alongside you. Amen. Magtitiwala tayo. Titingnan natin, ito ba'y mapapagkatiwalaan o ano. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Another thing, glory to God, practice gratitude. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks to all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Thankfulness in all circumstances. Magpasalamat lagi tayo. Ugaliin natin na tayo ay magpasalamat. Kaya po ang gratitude shift our focus from what's wrong to what's right. Amen. Kaya even during the pain or there's always something to be thankful for God. Dahil meron po tayong matututunan dyan. Meron tayong makukuhang mga aral kung bakit nangyayari sa ating buhay na ito. Amen. Na kailangan ito ay yung natutunan natin ay baguhin natin. Yung paano tayo mag-iisip, kung paano natin i-action, gagawin. Amen. Hallelujah. Kaya be thankful.
Gratitude open our hearts to God's blessing and presence. Amen. And after that nun, merong pagpapala doon, yung healing. May pagpapalang pinansyal, may pagpapalang physical, emotional, and spiritual. Pag po tayo, lagi natin ina-exercise sa sarili natin, na tayo po ay lagi magpapasalamat. Example na lang po sa aking trabaho. Sa hotel is a kind of hospitality. Kaya sa hospitality, kahit anong mangyari, kahit ano yung naharap namin mga guests, yung mga iba't ibang mga karakter ng mga tao, nandun pa rin ang aming yung gratitude, nagpapasalamat, laging nandun yung kahit sa mga kolega, lalo na sa mga leadership, nandun yung aming mag-uutos kami, pero meron din pa rin ang pagpapasalamat, yung please, thank you, yun po yung sa hospitality. Kaya po sa Panginoon, ugaliin po natin, no matter what, tayo po ay laging magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya magsimula na po tayo. Start our gratitude journal. Each day, write down the things that you are thankful for. No matter how small or big na pagpapala or yung mga problema natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil tayo po may matututunan dyan. Amen? Hallelujah. Next. Walk in obedience. Sabi sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commands. Amen? Hallelujah. Kailangan po natin dito ang pagsunod sa ating Diyos. Once na tayo po ay sumusunod sa Kanya, ina-align po ng Diyos yung tama sa buhay natin. Amen? Ina-align po ng Diyos, obedience is bring peace and alignment with God's will. Yun. Amen? Kaya tayo po ay dinadirect ng Lord sa tamang landas. Pag tayo po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya as we obey God's word, we position ourselves to receive His blessing and healing. Amen. Kaya mahalaga po ang pagsunod sa ating Diyos. Kaya ask to God to show in our areas where you need to obey Him more fully. Take the step to align your life with His Word. Amen. Sa Kanyang Holy Word. Sa Bible. Amen. Dahil once na tayo po ay sumusunod sa Kanya, mayroon pong pagpapala, restoration, at kagalingan. Rest in God's promises. Rest in God's promises. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Kailangan po natin nandun yung ating pananampalataya sa Kanyang salita, sa mga promises niya. Dahil ito'y magagamit natin in the time that yung ating sitwasyon na tayo po ay merong kailangan natin yung healing, kailangan natin yung blessing, financial blessing, kailangan natin to make us whole, yung restoration ng ating pamilya, restoration ng ating mga kapatid, amen, ng ating sa ministry, or maging sa ating trabaho, amen. Kaya kailangan natin dito, yung manampalataya tayo sa Kanyang salita. Kaya ang God's promises are our anchor in the storm. He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Sabi sa Psalms chapter 147 verse 3. Kailangan tayo na panghawakan natin at manampalataya tayo sa Kanyang salita at ito'y magagamit natin na tayo po, once na tayo po nasa sitwasyon ng pangangailangan. Amen. Kaya po, ang salita ng Diyos is filled with the promises of healing, restoration, and hope. Pag-asa po, we can trust Him to fulfill His promises in His perfect timing. Amen. Kaya write it down now, mga kapatid, yung mga promises ng Lord na ating pinag-aaralan, minimeditate natin sa pang-araw-araw, na ito'y magagamit natin. Amen. Write it down. God's promises for healing and meditate on them. Let them strengthen our faith. Totoo naman eh. Once na ito ay
nasagutan na ng Panginoon. Ano nararamdaman natin? Even though nagpe-prayer pa lang tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, nandun na, instant, ang healing process. Strength, hope, and love ng ating Panginoon. Amen? Even though yung ating pinapanalangin natin sa Diyos is in the process, nandun na lahat. Talagang package deal ang binibigay ng Lord. Hanggang makamtan natin ang ating pinagpe-praise sa Lord. Amen. And, okay, share our testimony. Sa Revelation chapter 12, verse 11, sabi dito, they triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Amen. Kaya po, bilang tayo po ay matagumpay, tayo pinagpala ng Diyos, ginagamit po tayo ng Diyos para sa ibang tao. Through our testimony, kailangan natin ma-encourage ang bawat isa sa atin. Mag-encourage tayo sa mga tao pa na kailangan ng healing, ng mga restoration sa buhay nila. Kaya ang ating pong story of healing can bring hope to others. Amen? And when we share how God has healed us, we glorify Him and encourage others to seek His healing. Ito yun, kasi may nangyayari po na hindi natin alam sa ating pag-share ng ating testimony na tayo pinagaling, tayo po binless ng Lord. Meron pong mga taong nakikinig dyan na nangangailangan po ng restoration ng kanilang pamilya. May mga pangangailangan sila. Alam mo, hindi natin alam, perfect time talaga ang Lord na merong tao na nakakarinig ng iyong testimony na ma-encourage sila at madadala pa natin sila sa paanan ng Diyos at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya huwag po tayong matakot. Don't be afraid to share our testimony. And yung ating storya, our story could be the light someone needs to their darkness moment. Yun yung ibig ko pong sabihin. Na yung minsan mayroong tao nakikinig dyan sa online, sa iyong preaching, sa iyong mga Bible study. Amen. Na meron pa lang yung taong yun nakakaranas ng darkest moment sa buhay niya. Pero yung that time na alam ng Diyos na may tao doon, pero yung testimony mo ay ugma-ugma doon sa nakikinig na taong yun. Amen? Kaya wag po tayong matakot i-share ang testimony na nagmumula sa Diyos na binago ka, pinagpala ka ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos. Amen. It is the way na sila po ay ma-restore din, katulad ng ginawa sa iyo, sa akin, ng ating Diyos na buhay. Kaya po, my conclusion po is, ang kagalingan po is a journey, not one-time event. Requires po dito is making intentional choices to seek God. Kailangan po nating hanapin ang will ng Diyos. Trust Him. Trust His Word. Kailangan po natin na tayo magtiwala sa ating Diyos and walk in obedience. Tandaan po natin, God is the ultimate healer, isn't it? Praise the Lord. He sees your pain. He knows your struggles. He is ready to restore you. Lagi siya nakaabang. Lagi nakaabang siya. Naghihintay to restore you, to heal you. Amen? Kaya kung ating kong gagawin ng mga step of faith, as you take this step of faith, meron po tayong pananampalataya sa Kanya, nandoon po magsisimula ang experience His healing touch in every area of your life. Amen. At tandaan po natin, ang lahat ng ito na binigay sa atin ng Diyos to be healed and to restore our life, our family, sa lahat ng parte ng ating buhay. Meron pong mga ganap na pagpapala at kalakasan at kagalingan sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor. Heavenly Father, lumalapit po kami sa araw na ito. Nagpapakumbaba at nagpapasalamat mula sa aming puso, Panginoon. Itinatas namin sa iyo ang aming pamilya.
Dahil ikaw, you are the creator. You are the healer and provider, Panginoon. Kami po ay nananampalataya at nagtatas sa iyo, sa iyong mga plano sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we ask healing, O God, to touch, to flow through our family, sa buong pamilya namin, O God. Even though, heal every wounds, pain, physically, emotionally, and spiritually, Lord. I-restored mo ang relasyon ng aming pamilya. I-restored mo, Panginoon, ang aming pamilya, Father God, ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. And bring it to unity. Hallelujah, Jesus. Maging sa ministry. We give you praise, O God. Hallelujah, Jesus. Father God, kami po ay nananalangin sa iyong favor na ito ay maging isang Lord, na ang favor na ito ay maging isang buhay na maging isang testimony sa buhay ng bawat isa sa amin, at makita sa amin ang iyong likeness, O God, ang iyong likeness, Lord. In Jesus' mighty name, maging sa aming relasyon, maging sa aming community, maging sa ministry ito at sa aming pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And we ask, Lord, the guidance from you, O God, and blessing sa aming mga trabaho, sa ministry, at sa lahat ng aming ginagawa sa pang-araw-araw, O God. We ask, Lord, the wisdom. We ask, Lord, the wisdom and diligence and opportunity to excel our life, O God, sa mga tao pang nangangailangan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami po'y nananampalataya, O God, kami nagtitiwala sa iyo na to lead us to promotion in Jesus' mighty name upon our finances, O God. Open doors, Lord, sa finances ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, dahil ikaw ang Jehovah Jireh, the great provider ng bawat isa sa amin. And we pray, O God, the blessing upon our financial, Lord Jesus Christ. Maging nagpapasalamat kami na pinagkatiwalaan mo kami, O God, as a steward. As a steward, O God. E patuloy namin binabalik sa iyo ang lahat ng ito dahil ito'y nagmula sa iyo. Kami isang instrumento o daluyan ng pagpapala. Hallelujah, Jesus. Lord, unity. Tulungan mo kami, Panginoon. Dalangin namin. Help us to support and encourage one another. At nandun ang forgiveness quickly na madali magpatawad, Panginoon. Dahil dito nagsisimula ang kagalingan at restoration ng bawat buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. And Lord, kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Help us to trust in your timing, O God, and to remain faithful in every season, O God. And we declare that no matter what, Lord, challenges we face, we will continue to praise you and trust you in your goodness. Maraming salamat po. Hallelujah, Jesus. In the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Next time sa online Sunday service, magkita-kita po tayo ulit at meron na namang ibibigay ang Diyos na panibagong mensahe sa bawat isa sa atin. God bless.